Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. And this is Mei-chan Ame from Japan. Kabayan Aquarius, this reading is for you. Maraming salamat muna sa aking wow! Oh my God! Napawawa kong ganun. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher. Sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa mga nagbigay ng donation. At maraming salamat din to sa lahat na nagpa-personal reading. Kung gusto niyo po ng personal reading, nasa baba po ng video to how to contact me. And syempre, this is a general reading, Aquarius. Kuhanin mo lang nga sa'yo at itapon ang hindi naman para sa iyo. Maaring ito is a vice versa. Maaring energy ng person mo, energy ng malapit sa puso. Maaring nangyayari o mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan ng isipan. At maaring ito isolated sa work, love, job, friends, family member, co-workers o sa business mo. Hindi nyo to personal reading, tandaan nyo, no? Use your own intuition. Okay, para sa'yo. Para sa'yo ang read na ito. Ay, syempre we have the dog. May mga tao daw na loyal at maaaring makatulong sa sitwasyon mo o mga pinagdadaanan mo sa ngayon, no? And may mga susuporta, may mga taong trustworthy, yan. May mga tao na katiwa-tiwala, yan. Or maaaring may sumusuporta na sa'yo, no? And syempre may mga malaking pagbabago o maaaring magkakaroon ng ship, travel, o mga something vehicles mo yan. Baka may bibili ng vehicles o palakbay-lakbay, maaaring gano'n, no? Sa nakita ko ito. May mga movement o change na mga journey, maaaring mag-iiba ka na ng journey, no? Nakita ko dito. May mga gano'n, may mga shipment, may mga magdi-distant o maaaring dumistance ka sa isang sitwasyon. Maaaring iba sa inyo is may mga asikasuhin documents or may mga speech or may isusulat ng something ng ganyan. May mga sitwasyon na makipag-communicate ka this May 2024. And then sa nakita ko, maaaring makatanggap ka ng mga news, a good news or a bad news. Sa nakita ko, we have the direction, sinasabi ito, you have a purpose, is unfolding slowly, step by step as you go along. There's no need to hurry or worry. You are being divinely guided. Tandaan mo kung ano yung mga direksyon na tatahakin mo. You are protected with a divine, no? Huwag ka mag-alala. Huwag mong madaliin ang lahat ng process. Okay lang, take it slow. Kasi kahit na mabagal yan, si divine naman is nagpoprotekta at inaalagaan at inilalagay ka sa tamang mong direksyon na mas kailangan mo. Kasi minsan yung gusto natin, hindi talaga ibibigay yun. Yung kailangan natin ang ibibigay ng taas. Okay? And we have the future plan from the future while living in the present. Siyempre, di ba? Kailangan isipin natin ang the future. You are always support by spirit again, Eh, nakikita ko naman talaga sa inyo, yung iba sa inyo talaga kayo, siguro may pagka-psychic kayo, malakas ang intuition nyo, naiisip nyo palang nangyayari na, nakakapanaginip kayo ng mga sign, o nakakita kayo ng mga repeating numbers. Yun na nakikita ko dito. Kaya, the divine and the spirit is always guide you kung saan ka man napupunta, no? And syempre, your psychic, sabi ko, hindi ko pa ito nababasa, pero ngayon, tama nga, isa psychic abilities can bring your prosperity. Oh my God. Sorry, hindi ko talaga nabasa kasi nagdadadal doon si ate. Yun, sabi ko sa inyo, di ba? Yan, yung magiging psychic mo, yung pagiging malakas yung intuition mo, yun yung magdadala sa'yo sa tamang landas mo. Kasi kasama rin si divine, tsaka si mga angels mo, yung mga spirit mo, di ba? Kasi ginaguide ka nila sa tamang direction. We have the money matters, para nakakaroon kayo ng mga problema with it comes to money, siguro may mga nag-uusapan, and money matters a lot now. Watch your expenses and save up for the future. You need to be prepared for the unexpected. Kailangan natin siguro sa ngayon na mag-save tayo ng money. At wag tayong, yung iba sa inyo siguro more on paggastos or more na may mga paggagastosan kayo. Sa nakikita ko sa iyo dito, siguro may mga paggagastos kayo. Siguro mag-is time na rin na isipin natin or magtipid-tipid tayo, magtipid-tipid tayo sa nakita ko dito kasi
Maaaring may mga mangyari o may mga maganap na unexpected na pagkakagastusan natin. Sa nakita ko dito. Kailangan din na talagang we need to look to the future and be stable. Sa nakita ko dito. Sa nakita ko sa iyo, sorry po, nagulat yung anak ko eh. Nakikita ko sa iyo dito, handito ka sa sitwasyon mo na wala ka pang magawa. You show your patient, dahan din yung part na parang tinitiis mo yung sitwasyon mo na meron ka ngayon. Kung sa trabaho, oo, yes, sa trabaho. Maaring sa trabaho, o yung mga financial mo, o business mo man yan. Hando ka sa sitwasyon na tinitiis mo yung meron ka sa ngayon. No? You search for a meaning, yan, nagtitiis ka, nagtitimbi ka, para lang parang gusto mo lang ng katahimikan, kapayapaan, something na, pero you want to start a new beginning sa buhay mo. Ano yung mayroon ka mga sitwasyon na gusto mong gawin ngayon, para makawala dito sa sitwasyon na na-trap ka. Maaari sa trabaho mo, halimbawa sa trabaho mo o sa kaperahan mo. Ano yung not enough kang nakakatanggap na mga kaperahan. Halimbawa lang yan. Kumbaga, may mga situation siguro na when it comes sa money, may mga problema when it comes sa money kasi we have a money matter. Diba? Yung crotchakra ko, grabe, I'm sorry. Siguro yan din sa may mga paghihirap o pag-iisip ikaw dito sa situation mo ngayon. Pero you want to, gusto mo ng new beginning. No? You need to trust your intuition kasi if you want na magpagbabago sa sitwasyon mo o gusto mong another job, another work, o another gusto mo mag-business with your own, you need to take it action. Kasi it's up to you to make it happen. This is a success to move forward para sa'yo, no? Always think positive and always nakikita ko ito, this is a breakthrough para sa'yo na mag-create with your own. Sa nakita ko ito, baka iba sa inyo, may gusto kayong gawin na sarili nyong own business, ganyan, maaring may gusto pa kayong pagkapirahan. Yun, this is opportunity na ibinibigay sa'yo ni universe na kailangan mo mag-umpisa sa panibago, no? And make it things happen, no? Kasi you have an ability to manifest. May mga mina-manifest ka ng mga pangyayari sa buhay mo na gusto mo nang kumawala na sitwasyon, ano? Kasi yung minsan, every night kang nag-iisip sa mga situation, lalo na when it comes sa money, sa trabaho mo, yan. Alam ko na stress ka sa lahat ng bagay sa iyong buhay ngayon, no, Aquarius. Hindi palagi mong iniisip, nag-aalala ka, ganyan, nai-stress ka. Siguro there's something happen in the past na nangyari na nadadala ka nito. Kaya hindi ka tuloy makapag-move on. Kaya minsan nakakaramdam ka na rin din ng pagod, ganyan, o napapagod ka, o nakakaramdam ka na rin ng pagod sa dinaranas mo sa buhay mo ngayon. Siguro this is the time na umalis ka sa sitwasyon mo na meron ngayon na kailangan mong mag-moving forward, no? Alam ko na mahirap kasi masakit pa, no? We need to move. Kailangan mo ma-overcome tong obstacle na to. Kailangan na ng changes. Release mo yung sarili mo dyan sa situation mo, no? Ang nakita ko dito. Ang nakikita ko dito, yung sa iba sa inyo, ang dami nyong iniisip na situation na kung ano ba talaga ang babagay sa akin trabaho. Kung ano ba talaga ang babagay sa akin na pagkakakitaan. Iniisip nyo, kahit ang iba siguro may ino-offer sa inyo, nakita ko may mga i-offer sa iyo. Ang sinasabi kasi dito ni universe, they always offering you an opportunity, no? Pero hando yung sa part na hindi mo siya nare-recognize. Maaring may nakaka-idea ka na gawin mo ito, gawin mo yan, pero hindi pa nagkakaroon ng take it action sa'yo. Kasi meron ka pa mga pinagpipilian talaga siguro na mas gustong-gusto mo. Or meron kang sitwasyon na ngayon na nakafix na sa mind mo na gusto mong gawin. Ay, ito, gagawin ko ng business na to. Ay, ito, papasok ako dito sa work na ito. Ay, ito, may work ako ngayon pagka kailangan may mag-business ako ng pagkakaperahan pa more. Maaring nakapix na yung nasa utak nyo, no? Kaya hindi kayo pa kapag-move. Kahit na may ino-offer na sa inyo, hindi nyo pa nagagawa. Hindi nyo nare-recognize. Kung baga nahan sa part, pwedeng gagawin ko muna yung gusto ko ngayon, yung nasa isip ko. Then, babalikan ko yan. Maaring ganun sa iba, no? Yung iba rin naman, naghihintay kayo ng sign kung dapat mo bang gawin itong sitwasyon na to.
Yun ang nakita ko sa'yo. Handin yung on and off action sa sarili nyo. Kasi you're stuck eh. You're stuck. Ang dami mong questioning sa isip mo. Ang dami mong tanong. Handin yung mga dissatisfaction with it comes sa kinalalagyan mo ngayon. Sa trabaho man yan, sa kaperahan man yan. Handoon. Kasi hindi ka pa maka-move on. No? Kailangan nating umalis o maghanap pa ng ibang sitwasyon para umangat yung buhay natin. Kung isip lang tayo ng isip gabi-gabi at hindi tayo nakakatulog kaisip, wala tayong mangyayari dyan, no? Yan, ang nakita ko dito. Kailangan din natin mag-move on. Kasi nakita ko sa'yo, nagbibigay daw sa'yo ng sign with it comes sa mga numbers, sa songs, o kaya sa dreams, no? Maari nakaka-dreams yung iba sa inyo na hindi niya maipaliwanag. That is the sign na ibinibigay ng taas sa inyo ni Divine, no? And then, maaaring sa intuition nyo rin. Hindi rin sa nakikita ko sa inyo na marami kayong gustong maganap sa buhay nyo. Ang dami nyo ng knowledge, ang dami nyo ng karunungan, ang dami nyo ng alam. Noon. Kaso, nahandin yung sa part na parang, yung iba dito, hindi makapag-move. Kumbaga, niisip kasi nila na, ang dami nyong wish. Actually, ang dami nyong wish, no? Ang dami nyong gustong mangyari. Ang nakita ko dito, yung iba naman siguro nagbibigay ng advice o nakakarinig ka ng advice sa mga close relationship mo na dapat mong gawin. Siguro, hindi mo lang talaga pamagawa sa ngayon. Kasi handun yung takot. Handun yung painful sa mga magiging choices mo. Kasi, you need to face a difficult decision sa buhay mo. Kailangan mo magdesisyon. This is a time to think and face your fear. No, sa nakita ko to. And then, alam ko na nahihirapan yung iba sa inyo magdesisyon kasi hindi mo alam kung magko-crossroad ka to achieve your dreams. Sa nakita ko dito. Every night ka lang nag-iisip. Pero siguro this is the time na mag-move. Kung kailangan mo mag-crossroad, mag-crossroad ka. Kasi parang andun yung wini-wait mo pa yung situation mo sa ngayon eh. Bakit ano nga natin gawin dyan? Siguro ano na lang, siguro mas isipin din natin yung ikagaganda ng buhay natin. Sa nakita ko dito, isipin natin ikagaganda ng buhay natin, yung ikaangat ng buhay natin. Hindi yung kailangan din nating ano ba to? Mag-give effort sa lahat ng sitwasyon. Nakikita ko naman sa inyo, Aquarius, na lahat kayo is hard working. Meron sa inyo mga, siguro meron pa kayong pinapractice o meron kayong ginagawa na things ngayon na ika-aangat nyo sa buhay nyo. Siguro may mga piniprepare kayo, may mga dinidevelop kayo na skills, o kaya meron kayong situation ngayon na trabaho nyo, pinagkakapirahan, na doon na kayo nakapokus pa. No? Kasi hindi pa kayo makapag-crossroad. Parang doon na lang muna kayo ano ba ito? Pumirme, ganun, sa nakita ko. Iba sa inyo siguro pangalawang anak, ano. Yun, nakikita ko. Pero hardworking ka, as in. No, kailangan mo pa siguro meron kang ini-expertise pa, marami. Handa yung determination naman when it comes sa trabaho, when it comes din sa mga pagkakapirahan. Handa yung determination mo, binibigay mo yung focus and commitment sa lahat ng bagay, lalo na sa mga pagkakapirahan. The Magician. Bakit po? Sinasabi sa'yo ni Kurt, siguro kailangan mo ng lakas ng loob, tiwala sa loob. Kailangan mo ng tatag ng loob. No? Nakikita ko rin dito na kailangan mo, may nangyari ba in the past? Parang may mga nangyari in the past na hindi maganda when it comes sa kaperahan, ano? You need to learn from that, no? Sa nakita ko dito. Ang sinasabi rin dito na you need to chase your dreams, no? Kailangan mo nang pumasok sa bagong mundo,
No, sa nakita ko to. Kung gusto mo mag-business, mag-another new work, or may isa pang gusto mo pa magkaroon ng pagkakaperahan, kailangan mo, no, gawin mo. Kasi, start a new beginning, and then, make it happen, it real, and you are the magician. Lahat kaya mo. Walang hindi imposible sa iyo. Ang nakikita ko dito. Handa yung part na parang minsan, then nawawalan ka na ng excitement when it comes sa mga bagong decision o bagong mong tatahakin ng mundo o negosyo man yan o pera o trabaho man yan. Handa na nawawalan ka minsan, nawawala yung excitement sa iyo. Parang naghihintay ka na lang ng resulta, ng magandang resulta sa tinatahak mo ngayon. Ganun. Siguro this is the time na lakasan mo yung loob mo. Kung gusto mong magbago ng malaki yung buhay mo, kailangan mo may gawin. Okay? Kasi ikaw rin naman yung nagpakulong sa sarili mo diyan, no? Kung nasaan kang sitwasyon. Anytime pwede kang lumabas sa situation mo para sa pagbabago ng buhay mo. You are not a victim. Nasa sayo ang nakikita ko dito. Kailangan mo lumabas yan at tapusin ang meron sayo. Kasi nakita ko sayo, handun yung ang dami mong responsibilidad, parang nahandun yung part na ang dami mong gustong ma-achieve at gusto mo na matapos yung mga problema mo sa pinagdadaanan mo ngayon. Siguro, nakita ko rin sa inyo, may mga plano naman kayo sa buhay nyo. Sa nakita ko ito, na may marami kayong plano para makalabas sa sitwasyon nyo ngayon. Nakita ko yun. Nakikita ko rin naman na mag-i-end na yung mga sitwasyon na difficult sa buhay mo. Kasi nakita ko dito, in the past, ang dami mong stress, ang dami mong problema, ang dami mong struggle, no? And then, yung iba siguro may travel sa inyo, no? Nakita ko, may travel soon. Ako nakita. Siguro this is a time na talaga na magkaroon ng mga achievements sa iyo. Lumabas ka sa comfort zone mo sa ngayon. Kailangan mong tapusin na yan. Kasi alam ko, ikaw yung tao na kapag may naupisahan ka, tatapusin mo yan. And then, siguro ganun kayo. May tinatapos muna kayo siguro na ngayon na sitwasyon, then after that, i-achieve nyo na on yung mga gusto nyo mangyari sa buhay nyo. No, sa nakita ko dito. Kasi marami naman ako nakikitang plano sa'yo. Sa talagang si universe nakatingin sa'yo. Nine of Swords, please. Dami. Aha. Bakit? Bakit po? Bakit po? Okay. Ang sinasabi dito, siguro it's time magtulog-tulog kayo, no? Magtulog-tulog kayo kasi nagkakaroon ng delay sa inyo. There's a bad luck. May bad luck ako nakikita. Siguro na sa nakita ko sa inyo, yung cycle ng buhay nyo, Aquarius, yung nangyayari in the past na when it comes to kamparahan o mga sitwasyon mo sa buhay, handun yung paulit-ulit, nauulit muli, no? Sa nakita ko dito. Kaya hindi ka, nadidelay ka. Nauulit yung mga nangyari in the past eh. Nagkakadelay-delay. Na-unwelcome mo yung pagbabago. Nakokontrol mo yung pagbabago. Siguro, handun yung part na hindi mo talaga nare-recognize yung sinasabi ng taas. Or, wala ka pang movement kasi you have a strategize o meron ka pang mga plano na step by step. Yun ang nakita ko na. Pero sinasabi rin naman ni Card dito na sabi, it's okay to be slow. It's okay to be slow kasi step by step. Kasi, kumbaga, kahit slow ka, the divine and the spirit is guiding you. Okay lang yun, no? Sa nakita ko dito. And then, handi yung sa part na ang dami mong iniisip na gulong-gulo ka, na hindi mo alam kung saan talaga yung direction mo, hindi mo alam kung may darating pa ba na lucky sa'yo, may darating pa ba na good karma sa'yo, may darating pa ba na good fortune sa'yo. Handi yung sa part na stuck ka dito sa sitwasyon mo. Kasi nala-lack of direction ka. No? Handi yung sa sitwasyon na gusto mo nang bumitiw eh. You want to release yourself sa mga sitwasyon na dinadaan mo ngayon, no? Sa nakita ko dito.
And nagkakaroon ka ng self-limiting when it comes sa ngayon, no, sa nakita ko dito. Hindi ka pa totally makapag-move on or makapag-take it action sa nakikita ko sa'yo. Kaya nakikita ko parang nag-stop yung cycle ng destiny mo o ng will mo, no, sa nakita ko dito. Kasi ang dami pang inaasikaso, ganyan. Parang ang dami yung problema, Aquarius. As in, ang dami yung problema. I don't know why, pero nakita ko ang dami yung problema, ang daming gulo, ang daming conflict, ang daming hindi nagkakasundo, pamilya, kapatid, something katrabaho. Ang dami ang dami yung iniisip every night. And then, nakikita ko rin dito, siguro mag-ingat din. Hindi ko alam kung nananakit yung tiyan nyo. Bandang tiyan, medyo masakit ang nakikita ko dito. No? Tsaka, makakaramdam kayo ng pagod o napapagod na kayo sa buhay nyo. Mag-ingat din tayo, hindi ko alam kasi may mga ginagawa daw kayo na walang namang magandang magiging bunga. Ano ba to? Parang pointless yung may sinasacrifice kayo sa ngayon na walang bunga. When it comes sa trabaho, kaperahan, siyempre, handin yung part na parang siguro hindi pa kayo nakapag-take it action. Handin yung parang walang nakikitang pagbabago o walang nakikitang pag-angat sa ngayon sa nakita ko sa ito. Nakikita ko din na iba, I don't know kung sino, pero may mako-confine o may ma-ospital, no, sa nakita ko dito. Maaring a part of the family or malapit sa puso. Tingnan nila. Pero may nakita ko na parang may madodoktor or mako-confine man siya, no, sa nakita ko dito. Bakit po? Lovers. Sorry Hindi ko alam, parang may pumipigil sa akin magsalita. At bakit po? Okay. Ano pa po? Okay. Okay. Iba dito siguro gusto nyo ng bagong business. Kaso iniisip nyo, you want to move on and look to the future naman. Pero nahandun ka isip, paano ko magbe-business? Wala naman akong financial. Wala akong pera. Paano yun? Ganyan. Handun sa nag-iisip kayo every night, nag-iisip kayo na pagkakapirahan pero may kulang, no? And then, nakikita ko rin dito na may mga pinagpipilian ka na hindi ka pa makapag-desisyon sa ngayon. Kasi ang dami mong option, no? Marami kang option, ang dami mong gustong mangyari. Yun, ang nakita ko dito, parang iniisa-isa mo pang inaalis yung mga hindi kailangan sa buhay mo. So ngayon, may mga withdraw ka, may nililinis ka. Yun nakita ko sa'yo. Kaya siguro, hindi ka pa makapag-desisyon sa'yo. Kaya nagkakaroon ng mga delay o nagkakaroon ng mga cancel sa'yo. Kasi may self-doubt. Kasi may mga few option ka pa na dapat gawin. No, nakikita ko dito. Yun nakita ko. May mga pinagpipilian ka pa ng mga sitwasyon. Yun. Nakikita ko rin yung pagiging na parang naghihigpit ka ngayon sa pera. May mga paghihigpit ako nakikita, no? Maaring sa pera, naghihigpit ka sa mga gastusin, naghihigpit ka. It's good, very good yun. This is a one step na nagbabago yung rules mo. O matagal mo nang ginagawa. Pero it's good rules or good decisions in life. Kailangan din natin maghigpit kasi nakikita ko na wala pang pag-angat yung nakikita ko sa iyo ito, no? And then, it's sa other side naman, kailangan mo na siguro ng new horizon din sa nakita ko dito. Kasi handun yung hirap, handun yung pagod, handun yung bigat na nakikita ko sa'yo sa situation mo ngayon, no? Yan. Kasi ang dami ng backstab sa'yo, ang dami ng gago sa'yo. Pag-ingat din tayo, may nakikita ko rin dito na may nakikita rin ako dito na na hindi ko alam kung may namatay na relatives o malapit sa puso. Yun ang nakita ko parang kasi may nakita akong they abandoning you. Yan. Maaring karelasyon mo, ganyan. Saka nakita ko rin na
marami rin nangyari sa'yo na nasaktan ka with it comes din sa pera. Yun nakita ko. Kaya ngayon siguro naghihigpit ka na ngayon, no? Sa nakita ko ito. And then nakita ko rin na maaring may masakit sa bandang likod. Tsaka ingat din tayo sa health natin, ano? Kasi may nakita talaga akong hindi maganda when it comes to health. Nakikita ko rin na maaring manakit yung ulo nyo, o baka kaiisip nyo yun, o mananakit yung mga paa nyo, no? Sa nakita ko itong bandang paa, tsaka ulo. Nakita ko, tsaka yung likod nyo. Ingat din. Handito kayo sa part na parang, may mga, parang minsan na-hate nyo na yung sarili nyo sa mga nangyayari sa buhay nyo. Nagkaka-self-doubt talaga kayo. Handito nagkakaroon na ng mga poor logic o lack trust sa nakikita ko sa iyo. May yung, kumbaga may sinasabi nga sa iyo yung angels mo, pero nagkakaroon ng ignore dito, no? Parang nire-reject mo siya. No, siguro, sinasabi niya kasi ito, this is a time na maging masaya. This is a time na tapusin yung mga mahihirap na sitwasyon sa buhay mo. Pero siguro, hindi sa part na, I don't know, para may pinaprocess ka pa. I don't know why, pero nagkakaroon ka ng self-doubt eh. Minsan nagkakaroon ng guilt, no? Sa nakita ko dito. Wala, handun ka pa rin sa part na nagtitiis ka. Nagtitiis ka lang kung nasaan ka ngayon. I don't know why, pero siguro may ginagawa ka. Parang may mga ipinaglalaban ka. Iba dito, magiging busy this May, no? Sa nakita ko dito. May mga ginagawa kayo eh. Okay. Well, nakikita ko kung ano yung ginagawa nyo. Magsasucess kayo. Yes, nakikita ko. There's a victory and success dito. Paglaban nyo yung gusto nyong gawin. And make a plan and creative. This is a time to step up. Kung nahihirapan ka sa mga financial mo, give effort, no? Yan. Arigato namaste. God bless.